Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel. At share ko lang sa inyo guys kung paano po ako mag-repair ng isang female DepEd uniform. So samahan nyo guys sa ating gagawin. At ito nga pala yung kanyang Monday na uniform. Itong nasa taas, itong green. Yan, at ito yung kanyang Tuesday uniform. Ito naman yung kanyang Wednesday uniform. At ito yung kanyang Thursday uniform. So unahin natin guys repair ang kanyang Monday uniform. Yan, ito po yung ating i-repair. Yan, medyo malapad naman yung kanyang allowance. Kung hindi ako nagkamali, nasa 1 and 1/4. Yan, pagka sinukat natin, nasa 1 and 1/4 yan. Or 1 and 3/8. Yun, isasagad lang po natin yan. At itong zipper dito ay kakalasin natin yan. So itong side, yan, ito dito, kalasin natin yan. Pati yung sa kabila, yan, kalasin yan dito sa may armhole. Kalasin natin yan, yan, pati dito sa baba. So hindi ko na ipapakita sa inyo guys ang pagkalas dahil napakatagal noon. At ito, okay na. Nakalas ko na po ito. So kinalas ko yung side. Yan, kinalas ko rin yung sa kanyang armhole, yan. At sa kabila, ganun din. Kinalas ko at saka yung pati kanyang zipper, yan, may zipper dyan dito sa side. Ito yung zipper na aking kinalas. So ang gagawin natin dito guys ay i-plancha muna natin yung side para pag nag-repair tayo ay hindi tayo mahirapan. So ang gamit ko po ay spray muna kasi wala po tayong plancha na may spray. So mano-mano lang guys. Yan, pagkatapos kong basahin ay paplansyahin natin. Ganon din sa kanyang side. So di maiwasan yan guys na magkaroon ng mga needle mark yung side niyan dahil depende po kung malaki ang karayom na ginamit ng nagtahi niyan, ay pag kinalas natin yan ay magkakaroon po talaga yan ng needle mark. So yan po ang isa ka purpose na gagawin nyo para maski pa paano yung needle mark niya ay matabunan ng konti at paplansyahin nyo yung gilid para yung needle mark niya ay kahit bahagya ay mawawala. So kainaman na rin pagka plinansya natin yung gilid ay pag nag-repair tayo ay hindi po tayo mahirapan dahil lapat na lapat po yung ating side. So bali 4 po yan na kanto, ganyan. Yan yung ating paplansyahin. Yan, last na ito. At sa pagtahi nito ay maliit na lang yung ating gagawin na allowance. Ay nasa 1/4 na lang yung ating gagawin para makadagdag tayo ng medyo malaki sa ating side. Kasi ang gusto ng may-ari nito guys ay kahit umabot man lang siya ng 40 or humigit sa 40 ay mas maganda. So yan, maganda na yung ating side. So ito yung ating unang gagawin, itong side nito dahil maglalagay tayo dito ng zipper. Yan, patay lang natin yung sa baba. Yan sa taas at mula dyan sa kilikili ay guhit lang po kayo ng kahit mga 3 inches. Yan, naguhit ako ng 3 inches. Tapos lock natin. Yan, inuulit ko 1/4 lang po ang magiging allowance natin sa side. Yan.
At saka natin ikabit yung ating zipper. So dapat dito guys ay magic zipper. Pero yung nakakabit dito ay ordinary zipper lang. Pero gawa natin ng paraan para maikabit natin ang ordinary zipper. Yan. Yung pinakabukol ng zipper ay itatapot lang po natin sa pinakagitna niya sa side. Yan. Yung pinakatapat talaga. Yan. Yan. Gitnang gitna dun sa pinakabukol ng zipper. So dahil maliit lang yung ating allowance sa tila, so gumamit po ako dito guys ng half foot. Dahil pag ordinary foot ang gamit ay hindi po siya maayos na maitatahi dahil may bukol po yung zipper. Okay, at pag nagkabit po kayo ng zipper katulad nyan, ay hihilain nyo po yung zipper sa ilalim. At yung body sa ibabaw ay pabayaan nyo lang po. Basta importante hilain nyo yung ilalim para hindi po yan magkaroon ng paalon-alon ang zipper. Yan. At pagdating dun sa dulo ng zipper ay i-fold natin. Yan, i-fold natin para hindi po yan lalabas pagka nabuo na po yung side na yan. Lock lang natin. Yan. Okay, dito naman tayo sa kabila. At yung zipper nga pala, pag nasa taas ang zipper ay huwag nyong hihilain yung zipper kasi kukulubot yung ilalim niyan. Pero pag ang zipper ay nasa ilalim, ay hilain nyo po yung zipper. Yan. Pero pag ganyan na nasa ibabaw yung zipper ay huwag nyong hihilain. Pabayaan nyo lang po yung zipper. Yan, lock uli natin dito sa baba tapos tupi natin. Ganyan. Yan. Linis lang natin. Yan, ganyan na po siya guys. Yan, kasi kung napansin nyo, nakabuka yung ating zipper. Yan, hindi siya yung nakadikit. Kasi po, hindi po yan magic zipper, ordinary zipper po yan. Ang importante, nagawa po natin yan ng maayos na hindi po siya lukot. Yan. Yan, maganda po ang side niya kasi naplansya na po natin yan. Okay, yung side na ito guys ay atin itong itatahi. Yan, dyan sa may bukol na yan. Dyan. Kailangan nating pasadahan yan para hindi yan siya bubukol. Yan, yung sa baba na dulo ng zipper, ibisting natin yan, yung dulo ng zipper. Yan, sa ilalim, bisting natin yan. Pasok natin sa ilalim. Kailangan hindi po lilitaw yung dulo niyan. Bisting lang natin ng 1/4. Yan. Yung kabila din, ganun din. Yan, iayos lang natin pagpasok para hindi lumabas yung dulo. Yan.
At ito yung sinasabi ko, itong may design. Yan, nakabukol kasi yan dahil makapal po yung design na yan. Ay tatahian lang po natin ng 1/16. Sa gitna lang po tayo yung pinaka-design niya. Yan. Huwag na po kayong lumagpas. Pwede na po yan dyan. Yan, lock lang natin para lapat yung kanyang zipper. Hindi po siya bubukol. Yan, ganyan. So, maganda yung ating side. Yan. Okay, at sa kabila ay idugtong na rin natin kabila. Yan, pantay lang natin ang dulo-dulo. Inuulit ko, ang alawas natin dyan ay 1/4 na lang. Yan, kuhain natin yung 7. Guhitan natin. Okay. Tapos sa baba niyan ay sagad na rin. 1/4 na lang ang ititira nyo sa dulo niya. So dyan din ay 7 ang ating gagawin kasi yan po ang gusto ng may-ari na 14 yung bilog ng kanyang sleeve. Okay, at ito na yung ating i-continuous. Yan. So yung ilalim, ibuka nyo yung ilalim, ganyan. Pati yung sa ibabaw ay kailangan nakabuka po yan. Lock lang natin. Gupitan natin para maayos pag inuberlock natin yan mamaya. Okay, sa kabila naman, ganun din ang ating gagawin. Pwede nyong plansahin uli yan, ay pwede ring hindi na. Yung customer nyo na lang ang magpa-plansa nyan. Yan, yung dito na to, i-overlock natin to dito. Sa kabila, ay ganun din, overlock natin. Yan. Tapos itong laylayan na ito, yan. Kasi kinalas natin yan, overlock din natin yan.
para pag tap natin ay parang balik lang siya sa normal. Okay, at ayan po ay na-overlock ko na. Yan, pati yung sa kanyang armhole na-overlock ko na rin yan. Yan, so itahi lang natin tong dito sa kanyang laylayan. So ayusin lang natin pagtahi na magkasing laki lang po yan doon sa pinaka ano niya, original niya na tahi. So ibuka lang natin yung side. So ganyan lang. Yun, at sana ay nakatulong ang video ito sa mga hindi pa po gaanong marunong mag-repair. Huwag po kayong matakot mag-repair. Kaya nyo yan. So konting experience lang para maging dalubhasa kayo sa pag-repair ng mga blouse na katulad nito. Yan, tingnan nyo yung side na ating ginawa. Yan, pwede nyo plansahin yan para mawala yung konting lukot. Pwede rin namang hindi na yan dahil normal naman po yan sa side. Yan, yung kanyang armhole yan. Kailangan maayos. Ito naman yung sa kabilang side. Yan. So inuulit ko, pwede nyo plansahin uli yan. Pwede rin ang customer nyo na lang ang magplansa niyan. Yan lang muna ang ating video. Yung Tuesday uniform at yung iba pa ay sa next video na lang natin i-upload dahil mahaba na po yung ating video. So yan lang. Salamat sa patuloy na pag-support sa ating channel. Huwag nyo kalimutang i-share ang ating video para kapulutan din po ng aral ng iba. Salamat guys. God bless.